Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, susuriin natin ng malalim ang pinakabago at pinakamahalagang pangyayari sa kaso ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang ika-9 ng Hunyo, 2025 ay isang mahalagang takdang petsa. Ito ang huling araw para sa tanggapan ng tagausig at ng legal na kinatawan ng mga biktima upang tumugon sa formal na pagtutol ni Duterte sa jurisdiksyon ng ICC. Kaya, ano ang nangyari? Ano ang kanilang ipinagtanggol? At ano ang susunod na mangyayari? Talakayin natin ang lahat ng ito. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang ika-9 ng Hunyo, kailangan nating balikan ang legal na estratehiya ni Duterte. Mas maaga ngayong taon, formal na kinuwestiyon ng pangkat ng depensa ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa mga diumano'y krimen sa panahon ng kanyang termino, partikular ang mga extrajudicial killing sa panahon ng tinatawag na giyera kontra droga. Ang kanilang pangunahing argumento ay ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC noong Marso 2019 at sa makatuwid, wala ng autoridad ang korte sa mga pangyayari sa bansa. Ngunit ito ang punto, ang mga diumano'y krimen ay nangyari sa pagitan ng 2011 at 2019, habang ang Pilipinas ay ganap pa ring miyembro ng Rome Statute. Yan ay isang legal na batayan na matagal ng pinanghawakan ng ICC na nagsasaad na ang jurisdiksyon ay nalalapat sa mga gawaing nagawa bago umalis ang isang bansa. Gayunpaman, mas pinatindi pa ng depensa ni Duterte ang kanilang pagtutol, umaasang mapawalang bisa ang karagdagang paglilitis sa pamamagitan ng pagkuwestiyon sa mismong pundasyon ng autoridad ng korte. Kaya ano ang nangyari noong ika-9 ng Hunyo? Ito ang takdang petsa na ibinigay ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa dalawang pangunahing partido. Una, ang Office of the Prosecutor na kasalukuyang pinamunuan ni Deputy Prosecutor Mame Mandiayaniang sa kawalan ni Karim Khan. At pangalawa, ang Office of Public Counsel for Victims na kilala rin bilang OPCV. Kinailangan nilang isumite ang kanilang nakasulat na obserbasyon bilang tugon sa pagtutol ni Duterte sa jurisdiksyon. Ang OPCV ang kumakatawan sa boses ng mga biktima at ang kanilang isinumite ay napakalakas. Noong ika-9 ng Hunyo, nagsumite sila ng 27 pahinang dokumento na tumatanggi sa argumento ni Duterte. Mariin nilang iginiit na ang jurisdiksyon ng korte ay matagal nang naitatag at muling pinagtibay na naniniwala ang mga biktima na dapat ipagpatuloy ng ICC ang kanilang trabaho. Binigyang diin nila na ang mga krimen ay nangyari noong ang Pilipinas ay miyembro pa rin ng Rome Statute. Sa kanilang pananaw, ang pag-alis ni Duterte noong 2019 ay walang kinalaman sa pananagutan para sa mga pangyayaring naganap bago ang petsang iyon. Sa ngayon, hindi pa inilalabas sa publiko ang buong isinumite ng prosecution. Ngunit, alam mo, batay sa mga naunang legal na posisyon at pagsusumite, malinaw ang kanilang posibleng argumento. Patuloy na iginigiit ng Office of the Prosecutor na nanatili ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng nagawa bago ang petsa ng pag-alis. Ang mga diumano'y krimen ni Duterte, mga extrajudicial killing at sistematikong pang-abuso, ay direktang napapabilang sa mga krimen laban sa sangkatauhan. May sapat na batayan sa katotohanan at legalidad upang ituloy ang pagpapatunay sa mga kaso. Maari mong asahan na maring tututulan ng prosecution ang pagtutol ni Duterte na nagpapatibay na ang pagpayag sa isang estado na basta na lang umalis at iwasan ang pananagutan ay sasalungat sa mismong layunin ng Rome Statute. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga hukom. Bilang bahagi ng kanyang pagtutol sa jurisdiksyon, sinubukan din ni Duterte na i-disqualify ang dalawang hukom ng ICC, sina Reyne Alapini Ganso at Maria del Socorro Flores Liera, na nag-aakusa ng pagkiling. Ngunit noong ika-3 ng Mayo, 2025, opisyal na tinanggihan ng dalawang hukom ang anumang salungatan ng interes o kawalan ng pagiging walang kinikilingan. Naglabas sila ng mga pahayag na nagpapatunay sa kanilang kalayaan at neutralidad sa ilalim ng mga tuntunin ng ICC. Mahalaga ito. Ang komposisyon ng hukuman ay dapat makitang walang kinikilingan, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa politika. Ang katotohanang mabilis na tumugon ng mga hukom ay nagpapahiwatig na nais ng ICC na mapanatili ang transparency at kredibilidad habang papalapit ito sa susunod na yugto ng paglilitis.
Habang pinag-uusapan ang issue ng jurisdiksyon, mayroon ding pag-unlad sa aktwal na paghahanda ng kaso. Ayon sa mga kamakailang isinumite sa ICC, nagsumite ang prosecution ng mahigit 200 piraso ng ebidensya. Kasama rito ang 4 na bagay na may kaugnayan sa di-umano'y pagpatay at 32 bagay na konektado sa mga operasyon ng barangay clearance. Naabisuhan ng depensa tungkol sa mga pagbunyag na ito bilang bahagi ng proseso ng pagtuklas na humahantong sa pagpapatunay ng pagdinig sa mga kaso. Ang yugto ng pagbubunyag na ito ay critical. Pinapayagan nito ang magkabilang panig na maghanda at para masuri ng Kamara kung sapat ang lakas ng kaso upang umusad sa paglilitis. Sa pagkumpleto ng mga isinumite noong ika-9 ng Hunyo, ano ang susunod na mangyayari? Nasa kamay na ng Pre-Trial Chamber 1 ang desisyon. Susuriin nila ang pagtutol ni Duterte sa jurisdiksyon, susuriin ang mga kontra-argumento ng OPCV at ng prosecution at magbigay ng huling desisyon kung maaring ituloy ng ICC ang kaso. Inaasahang magkakaroon ng desisyon bago ang nakatakdang pagpapatunay ang pagdinig sa mga kaso sa ika-23 ng Setyembre, 2025. Kung panindigan ng Kamara ang jurisdiksyon, usad ang kaso, at malamang nahaharap si Duterte sa formal na kaso. Kung hindi, maaring masuspinde o tuluyang ibasura ang paglilitis, pagaman maaring magkaroon ng mga apela at iba pang legal na hakbang. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa Pilipinas, ito ay isang pagsubok kung ang internasyonal na batas ay maaring umabot sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Si Duterte ay nananatiling isang makapangyarihang figura sa politika. Kamakailan ay muling nahalal bilang alkalde ng Davao, kahit na nakakulong sa ICC. Ang kanyang kaso ay maaring magtakda ng isang pandaigdigang pamantayan sa mga limitasyon ng presidential immunity at pag-alis ng Estado mula sa Rome Statute. Para sa ICC, ang kasong ito ay isang pagkakataon upang patunayan na ang hustisya para sa malawakang kalupitan ay maaring umusad, kahit na sa gitna ng pagtutol sa politika. At para sa mga biktima, libu-libong pamilya na nawalan ng mahal sa buhay sa giyera kontra droga, higit pa ito sa legal na proseso. Ito ay tungkol sa katotohanan, pananagutan at dignidad. Ang ika-9 ng Hunyo ay maaring hindi nagdala ng hatol, ngunit nagdala ito ng kalinawan. Nagbigay ng pahayag ang mga biktima, tumugon ang prosecution, nananatiling matatag ang mga hukom. Ngayon, naghihintay ang mundo sa susunod na hakbang ng ICC. Patuloy naming susubaybayan ang kasong ito habang ito ay nagaganap. Siguraduhin na i-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon upang hindi mo mapalampas ang aming susunod na malalim na pagsusuri sa internasyonal na hustisya at paglilitis ng Duterte ICC. Salamat sa panonood. Disclaimer: ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Ito ay batay sa pampublikong datos, ulat at pahayag tungkol sa isang partikular na issue. Ang nilalaman ay hindi naglalayong akusahan o hatulan ang sinumang individual ng anumang krimen. Lahat ng taong nabanggit ay itinuturing na inosente hanggat hindi napatunayang nagkasala sa korte. Layunin naming ipakita ang mga napatunayang katotohanan at legal na proseso sa malinaw, balanse at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag ay hindi nilalayon na mag-udyok ng puot, karahasan o paninirang puri. Para sa mga legal o opisyal na update, hinihikayat ang mga manonood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga naugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.